Sa mga tumatanggap naman ng pera gamit ang e-wallet, ingat! Dahil baka peke ang screenshot ng resibo o patunay ng bayad. May nabistong gumagawa ng ganyang modus gamit umano ang AI. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance photo ng NBI Batangas, kita ang pakikipag-usap ng undercover agent nito sa tatanggap ng mga produkto na in-order online. Pagkatanggap ng mga produkto ay agad inaresto ng iba pang ahente ang kanilang target. Inuuli ka namin sa Salang Istapa. Complex ng RA 10175. May karapatan kang manahimik, ano man ang iyong sabihin, pwedeng gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, may negosyanteng nagreklamo laban sa inaresto. Umorder umano ng kabuuang halaga na 33,000 pesos na mga alak at pagkain sa restaurant ng complainant at pinilabas na bayad na sa pamamagitan ng e-wallet kahit hindi pa. Umorder siya ng imported na alak. Nagtaka siya dahil pwede namang umorder sa grocery, bakit sa restaurant pa? So nag-check siya ng transaction history na pag-alaman niya na wala palang actual payment. High-tech ang ginagawang panloloko ng suspect para mapaniwala ang resto na bayad na siya. May actual screenshot siya ng umano'y transaction ng pagbabayad, pero peke pala yan. Gumagamit sila ng technology gaya ng AI or artificial intelligence to make receipts look more convincing. Gumagamit sila ng e-platform. So gumagamit sila ng screenshot ng receipt of payment na sa totoo wala palang ganun, fake. Diniskartehan din ang oras ng pag-order para hindi mapansin ang panluloko. Umu-order sila usually at peak hours para hindi alata. Ang pattern nila is Friday, Saturday, Sunday, yung maraming tao para hindi mahalata yung order nila. Estafa at paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang inihaing reklamo laban sa suspect na wala pa ring pahayag at kasalukuyan nakakulong sa Batangas City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.